Sinful CEO Series, The CEO's Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN, Chapter 27. Pagkatapos humingi ng dispensa, sa may-ari ng shop ay tumakbo na si Aldo palabas. Tinahak ang direksyon kasalungat ng pinanggalingan niya kung saan siya nakasalubong kanina si Nazaron Alteri. Napamura siya, Nazaron Alteri. Pagmumura niya, akala siguro ng Nazaron na yon ay hindi niya ito kilala. Ang hindi nito alam ay kilalang kilala niya ito at pagbabayarin niya ito oras na makatsyempo siya. Napakayabang mo pa rin, babalikan kita. Nazaron, anas niya. Sabi ni Albert Einstein, weak people, revenge. Strong people, forgive. Intelligent people, ignore. Malakas na napatili si Anemone nang makita ang mga positive reviews sa official site ng Artimon. Dagsa-dagsa ang magagandang feedback, lalo na sa kanyang mga paintings. Sino ba ang mag-aakalang mapapansin ang mga gawa ng isang simpleng babaeng nagmula sa tahimik na probinsya? Maliban sa insidenteng nangyari nung kabubukas pa lang ng shop na may lalaking ng basto sa kanila ng assistant niya, ay wala nang naging gusot. Ilang buwan na rin naman ngayon, maayos ang takbo ng shop. Ang pagtanggap ng publiko sa mga gawa niya ay nagbibigay na maginhawang init sa kanyang puso. Sana ay magtuloy-tuloy na ang swerte niya. Nag-iinit ang mga matang tumitig siya sa comment wall ng kanyang shop. There was one note that caught her attention big time. Hope you take your art to other place for more people to see. Your art is as pure as your heart is opportunity that some eyes failed to see it sooner. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang maiyak ng tuluyan. Ma'am, bakit po naluluha kayo? Tanong ni Maying sa kanya. She sniffed and smiled. Masaya lang ako, Mayeng, bumuntong hininga siya. Mas magiging masaya ho kayo, ma'am, kung mag-aasawa na po kayo. Napailing na lang siya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niya rito na may asawa na siyang tao? At ang napangasawa niya ay ang lalaking kras na kras nito. Lihim siyang napangiti. Nahuhuli niya itong palagi nakatitig sa mukha ni Nazaron Alteri sa mga magazines. Ang totoo ay dito niya nakuha ang magazine na binasa niya ng nakaraan kung saan nakalagay na umiiwas na sa mga babae si Nazaron. Kung painayos ang shop ay kinuha niya na ito pero sinabihan niya lang na magsisimula kapag fully operation na ang negosyo niya. Ma'am, bakit ho ba hindi pa kayo nag-aasawa? Pangungulit nito. Tipid lang siyang ngumiti. Huwag ka nangang maraming tanong dyan. Halika, tulungan mo ko magsara ng shop dahil pasado 8:00 na. Babaligtarin na lang niya sa close ang signage sa pinto nang biglang lumitaw si Ladder sa harapan niya. He waved at her and smiled charmingly. Ladder, pasok ka. Sikat ka na ha. Ang daming tao palagi rito. Dumaan ako kaninang hapon kaso mukhang busy kayo. Kaya nagpasya ako ngayon na lang dumalaw. She felt proud. Marami nang dumadayo para lang masilayan ang mga gawa niya. Nilibot niya ng tingin sa kabuuan ng shop. Oo nga eh. I knew you would go this far. Hindi ako nagdududa kahit minsan na malayo ang mararating mo, Aneng. Salamat sa walang sawa mong pagsuporta at tiwala sa akin. Palagi kang nandyan mula nung halos wala nang natira para sa sarili ko. Hanggang ngayon, na unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap ko. Ngumiti ito at hinaplos ang buhok niya. Titig na titig ito sa kanya. Dahang-dahang nabura ang ngiti sa labi nito. He couldn't stand his tent gaze. Nailang siya. Ano ba, Teryo? Bakit ka ba ganyang makati? Wala pa rin ba akong lugar sa puso mo, Aneng? Napag-usapan na natin to, di ba? Sana maging magkaibigan na lang tayo. Siya pa rin ba? Hindi siya nagsalita. Gusto niyang sabihing malaya na siya sa mapang-aliping damdamin niya noon para sa asawa. Subukan na lang natin, Aneng. May asawa kong tao, Teryo. Kasalanan niyang sinasabi mo. Bakit? Siya ba naging tapat sa'yo? He was an infidel bastard and he doesn't not deserve you. Sabi dito sa ating babasahin, don't force yourself on someone who doesn't love you. It's like putting food into the mouth of the person who doesn't want to eat.
Luminga siya sa paligid para siguruhin hindi naririnig ni Mayeng ang pag-uusap nila. Teryo, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Pagod ka lang. No, he grabbed her face and claimed her lips for a farther light kiss. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis lang ang halik na yon. Kaya hindi na siya nabigyan ng pagkakataong itulak ang lalaki. Kulang ang sabihing nagulat siya. Gusto niyang sampalin si Ladder sa ginawa nitong kapanghasan. Pero unang nahagip ng tingin niya ang figurang nakatayo sa labas ng shop. Si Nazaron. Nakatitig ito sa kanilang dalawa ni Ladder. She couldn't begin to describe the pain she saw in his eyes. Sabi ni Gail Tsukiyama, the eyes mirror the heart of the person. An entire life can be seen through them. Love, sorrow, deceit, pain. If you look closely, it's all there. Nazaron, mahina niyang sambit sa pangalan nito. Nakita niya ang pagkuyom ng kamay ni Nazaron bago ito tumalikod at humakbang palayo. Ma'am, tiling ni Mayeng. Nakakalabas lang ng storage room at nakita ang papaalis na lalaki. Di ba si Nazaron Alteri yun? Wala sa loob na tumango siya. Nanlaki ang mga mata ni Mayeng. Magpa-picture tayo, ma'am. At manghahabulin nito ang lalaki, kaya inagapan niya ito sa kamay. Huwag na. Baka makaabala pa tayo doon sa tao. At mabili siyang ngumiti. Next time na lang. Bahagya niya lang sinulyapan si Ladder. Tahimik lang ito at nakatitig sa labas ng shop. Sayang naman, ma'am. Ngungaw ito sa salamin pader at tinanaw si Nazaron na lumulan sa sasakyan nito at pinahururot iyon palayo. Ang bilis palang magpatakbo ng sasakyan ni Crush, ma'am. Mahina siyang napasinghap. Sa loob-loob ay nag-aalala siya para rito. Be safe, Nazaron, bulong niya sa hangin. Sir, the year-end memorandum for your approval. Nilapag ni Minerva, sekretarya ni Nazaron, ang memo sa executive desk. Narinig ni Nazaron ang sekretarya, pero hindi rumihistro sa utak niya ang mga sinasabi nito. Tagusan ang tingin niya sa whiskey decanter. Ibang bagay ang iniisip niya. Something that had to do with his wife. Muli naman sumulak ang dugo niya nang maalala ang ginawang paghalik dito ni Ladder. He would have to kill the bastard if he wanted to, but decide against it. Ayaw niyang malagay na naman sa alanganing sitwasyon ang kanyang asawa. Sa isang banda, iniisip niyang parusa yon sa kanya. Dahil kung naging maayos lang ang pakikitungo niya kay Anemone, sa simula pa lang ay hindi maglalakas loob si Ladder na gawin yon. Kaya kahit mabigat sa kalooban niya, ay papalampasin niya yon. He would let pass this time, but not the next. Sa susunod na gawin uli nito yon, ay lulumpuhin na niya ang kapatid. God, he hate Ladder so much, but he hate himself even more. Sir, untag sa kanya ni Minerva. Ha? Napatingin siya sa sekretarya. Minerva was simple woman, in her 40s, married, with kids. 2 dekada itong nagserbisyo bilang sekretarya ng may-ari sa pagawaan ng mga laruan. Ito ang pumalit sa sekretaryang pinatalsik niya. You were saying something, tanong niya rito. Ang year-end memo po for your approval. Iminunsyo nito ang dokumento na nakalapag sa ibabaw ng mesa niya. Yeah, thank you. Tumango ang babae at akmang tatalikod na nang muli siyang magsalita. You've been married for how long again, Minerva? He asked out of the blue. Humarap sa kanya ang sekretarya. Nagtataka man ay pinilit nitong sagutin ang katanungan niya. 15 years, sir. 15 years? Wow. Was it love at first sight? He asked hesitantly. Tipid na napangiti ang babae. No, sir. Sa katunayan ay wala akong gusto sa mister ko noong una siyang nanligaw sa akin. Sa tingin ko kasi ay hambog at pabling. What made you change your mind? Naghintay siya, sir. Nagsimula siyang manligaw sa akin nung unang taong ko pa lang sa kolehiyo. Pero hindi ko siya pinansin, minsan man.
Hanggang sa makatapos ako at matanggap na sekretarya sa paggawaan ng laruan ay hindi pa rin niya ako sinukuan. Huminga ito ng malalim at tila binabalikan ang mga lumipas na taon. Ang taong matyagang naghintay at tanggap kahit ano pang kahinaan mo ay ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ilan siya. What she said was like a punch in the gut. Dahil si Anemone lang ang nag-iisang taong nagtiyaga maghintay sa loob ng napakatagal na panahon. Dito sa ating babasahin, waiting is sign of true love. And patient anyone can say I love you, but not everyone can wait and prove it's true. Nung nagalit siya sa ama niya at sinundan siya nito sa ilog, hindi nito sinamantala ang pagiging emosyonal niya para may mangyari sa kanila. Anemone saw his pain and she was willing to take half of his burden by offering himself to him. Noong mga panahong buntot ito ng buntot sa kanya sa campus, Para lang ipaalala sa kanya may klase pa siya o may project siya. Hindi yon pangungulit kundi pag-alala. Hindi nito pinansin ang pangungutya ng mga tao sa harapan niya. She would only cry inside the empty room of the school where he won't see her. Kumuyom ang kamao niya, kasabay ng pagtiim ng kanyang mga baga. Sir, okay lang po kayo? He had looked away to hide his tears. Sadya niyang sinagi ang mga dokumento sa lamesa para mahulog iyon. Mabilis namang yumukod ang sekretary para kunin iyon. He took the little time to blink back the tears and clear his throat. Hamig na niya ang sarili nang maayos na maipatong ni Minerva ang mga dokumento sa mesa niya. Sige na, Minerva, pwede ka nang lumabas. Salamat, Ania. Nakayuko at tinutok ang mga mata sa mga dokumento. Huwag ka mag-alala, sir. Mahahanap mo rin ang babaeng para sa'yo. At tiyak na napakaswerte ng babaeng iibigin mo. He sighed silently. If only Minerva knew he was a beast of the husband. If only he could turn back time. If only he could unbreak Anemone's heart. If only... sabi dito sa ating babasahin, sometimes I wish I could turn back time to correct the choice that I have made. But what's done is done. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng istoryang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong bidyong i-upload.